Formal na po nagpahayag si Tatay Digong na hindi siya dadalo, no? Dito po, at siya po ay nagbigay ng sulat. Ayon po sa kanyang sulat, ito po ang mga dahilan ng hindi niya pagdalo. Una, pinaglalaroan ko lang kayo. Ikalawa, ang dali niyong utuin. Ikatlo, hindi po ano po nagbigay talaga ng pahayag yung kanyang abogado, no. Ang sinasabi po ng abogado, wag na natin basahin, haba pa eh. Ang sinasabi po ng abogado ay hindi makakadalo si Tatay Digong dahil wala naman talaga siyang balak dumalo. Uto-uto lang talaga kayo. Ikalawa, ang sinabi po ng kanyang abogado, hindi talaga dadalo si Tatay Digong, pero gusto niyo lang makita yung reaction niyo na umaasa kayo na magmukha kayong tanga lahat. Ang mga umasa, no? Asang-asa sila eh, no? Sabi ni Tatay Digong ganito eh. Ha? Sabi ni Tatay Digong, anytime. No? Gusto ko rin talagang gusto ko rin talaga magpahayag ng mga saloobin ko tungkol sa war on drugs. Anytime. Imbitahan niyo ako. Yung mga ototo. Nag-imbita naman yung mga ototo. Dapat bukas pa nyo nilabas eh. Kung ako yung abogado, bukas ko pa eh, di ba? Bukas pa dapat para ngayong gabi, nagpaplano sila. O ikaw, eto ang dialogue mo ah. Eto pupuruhan mo ah. Pag sinagot ni Digong eto naman ang sasagot. Pagkano, dapat pinagplano mo muna na bago nyo sabihin na pinaglalaroan lang. O ngayon, wala naman po silang pwede dahil iniimbitahan lang nila eh. Di ba? Hindi naman suspect yung tao. Ang tanong, pwede ba nilang yan? Pwede ba nilang gawing si Tatay Digong? I-contempt? Malamang hindi. Kasi nagpahayag sila kanina eh. Sabi pa nila talagang, we will give respect kay former President Rodrigo Duterte. Pero may plano na sila, no? Ano kaya pakiramdam? Abante, wala ka ba statement? Abangan natin. Cool ka lang. Yung puso mo, abante. Baka manggigil ka na naman. Sayang. Hindi. Hindi, may pahayag naman po. Formal naman siyempre. Abogado yung pwede bang ganun? Pwede ba sabihin na yung pahayag talaga, ito talaga laman. Dear Congressman Barbers, Chairman, Quadcom Committee, sa mga umaasa, utot nyo. Sabi ng abogado, sa mga umaasa, utot nyo. Bawing-bawi kami. Ngayon, kung ano na naman sasabihin, kagad sabi kagad anong pangalan to? Sabi ni Trillanes. May mga reaction kagad eh. Nakakatawa talaga eh, no? Ito po ang reaction ng mga umasa. Mga patawa eh. Hay nako. May napaglaruan na naman. Tapos galaiting-galaiti sila, di ba? Sabay naglabas ng video si BP Sara, sumasayaw.
Habang kung ano-ano, apektado po sila eh. Tignan nyo, wala na po yan. Yung mga 125, mga 11 million, natabunan na po yan. Eto na ngayon, sabihin na nila, walang pagkalang, walang pagkalang. Tama. Ang sakit sa ulo. Alam niyo, sakit sa ulo kalaban ng mga Duterte. Buti na lang kakampi tayo. Buti na lang kakampi tayo ng mga Duterte, no? Kasi talagang putya, eto na pagkakataon natin. Baka nagpaplano yung mga yan, eh. Putya, ikaw to, ha? Ikaw ang babanat dito, ha, sa yung Sohol. Ay, yung reward system. Ikaw naman, yung doon sa drug lord, yung kinongratulate niya. Ikaw naman dito kay Garma, yung kanilang bakit malapit kay Garma. Ikaw naman. May kanya-kanya ng trabaho. Stick to the plan tayo, ha. Stick to the plan. Puta, malaki to. Malaking balita to. Sikat tayo lahat. Sisikat tayo talaga. Sabay nagpadala ng ng yung abogado ni Tatay Digong. Tall members of Quadcom. Oh. Hindi po makakadalo si Tatay Digong dahil pinaglalaroan lang. Hindi totoo yan, ha. Totoo po talaga yan. Alam niyo po ba yun? Pinaglalaroan talaga, naalala niyo yung 3 araw na nawala si Tatay Digong. Gusto niya lang daw makita yung reaction ng mga tao. Sabay nagmotor. Masarap talaga kakampi. Yung ito naman isa, habang tarantan lahat, galit eh. Pinahukay. Hay nako. Ito naman po sabi ni Sonny Trillanes nung hindi dadalo si Tatay Digong. Hindi makakadalo si dating Pangulong Rodrigo. Puro yabang lang, pero duwag naman. Duwag daw si Tatay Digong. Ano ngayon? Duwag pa ba? Yan ang isang bagay na hindi nyo, walang maniniwala sa inyo pag sinabi nyo duwag si Tatay Digong. I write in behalf of my client, Honorable Rodrigo Roa Duterte, the former President of the Republic of the Philippines. Ito po talaga yung laman. On Sunday, 20 October, that my client received the letter dated October 18, inviting him to attend the public hearing to be conducted by the Joint Committee on Dangerous Drugs, Public Order and Safety, Human Rights and Public Accounts at 9:30 in the morning to provide insight and shed light on some issues under discussion, particularly on the previous administration's campaign on illegal drugs. Unfortunately, despite his keen at intention to attend, unfortunately, sa kasawiang palad, kahit gustong-gusto ng aking kliyente na umattend, my client respectfully manifests that he cannot attend the public hearing set on 22 October 2024. Aside from the short notice given him, maliban sa binigyan nyo ng maikling panahon, my client just arrived in Davao from Metro Manila last October 17. Considering his advanced age and the several engagement he had attended, he is currently not feeling well and is in need of much rest. Hence, my client respectfully requests to defer his appearance before the Honorable Committee is scheduled tomorrow. Ayun. So, ito po, nagbigay po ng petsa si Tatay Digong. Rest assured of my client's willingness to appear before the House of Representatives on some other available date. Preferably after November 1. Ayan.
So nagbigay po si Tatay Digong, no, makaka-attend lang siya after November 1, 2032. So aatin lang po si Tatay Digong after 1 November 2032. Malinaw pag pag hindi ikot ay ano ba 'yun? Mali pala basa ko. After November 1, 2028. Ano pala mali. 2028 ba? Ang sarap tumawa, no? Ibang klase. Pero wala na pong no, nagsasabi kay Tatay Digong na no. Alam nila Puta na isahan na naman tayo. Nagiinuman siguro mga quad ko. Imbis na nagpaplano, puta mag-inuman na lang tayo. Paduano, ilabas mo na yung mga ninenok mong hopya. Lahat ng mga hopya ninenok mo kay Marcoleta, labas mo na, pulutan natin.